while it is true that the President is the one who brought this up, does the palace maintain that the President is blameless in all of this? Yan na, blameless. Blameless in all of this. Opo. Oh. Ang sagot kagad, opo. So, walang kinalaman ng presidente dito. Siya presidente ng Pilipinas. Yung budget, siya ang pumirma. Yung Speaker of the House, pinsan niya. Tapos yung majority floor leader, anak niya. Tapos wala siyang kinalaman. Naniniwala kayo? Ito lang naman kasi yan eh. Accountability. At saka ano yan eh, command and responsibility. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, anything that happens under your administration, whether meron kang first-hand na information, experience, o wala, basta may nangyari, mabuti o maganda, sa'yo yan. Hindi pa pwedeng yung magaganda lang ang sa'yo. Yung mga pangit na mangyayari during your administration, eh kailangan you own it. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Parkos Bangag. Parkos Bangag. Ayan na, magandang araw mga bossing. Magandang araw Banateros Worldwide. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube. Boss D at your service. Ayan, ang vlogger na hindi dapat pinakikinggan, ang vlogger na hindi dapat pinaniniwalaan. Ang lahat ng sasabihin ay pawang hindi katotohanan at katatawanan lamang. Another day, another uratan session. Again, andito na naman tayo para pasakitin ang ulo at tayo balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga buwisit, lahat ng mga animal, kupal, mga pabigat, walang silbi, switik, salot, mga hindot, putok sa buho, palamunin ng taong bayan, mga baliw, abnoy sa kapangyarihan, sabog, bangag, adik sa pera at kapangyarihan, mga kawatan at mga kurakot na magnanakaw na membro pa ng sindikatong Kuratong Baliling. Mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas, kamusta naman ang buhay-buhay? Oh, mga kababayan natin, yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa iba yung dagat, na mga nanggagalaiti. Mga taga USA, Canada, North America, mga taga Europe, Middle East, at syempre sa Asia. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta naman kayo? Kayo ba ay nagagalit? Ay magalit sa akin, nagagalit pa kayo eh. Alam nyo naman malakas ako mang-asar eh. Alam nyo naman na kahit ano sabihin nyo, wala akong pakialam eh. Oy mga bashers! Yung mga bashers ko, mabuhay kayo. Oy mga kababayan na, magano kayo ha, mga banateros, mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga panguurat natin dito sa social media. Ayun na nga, ayun ako po. Talaga naman matatapos na naman ang linggong ito. At marami pa rin mga balita ang nagkalat ngayon. Oh, Diyos ko po. Eh, syempre, bago ang lahat, nagpapasalamat muna tayo sa mga bagong mga subscribers, mga lumang subscribers. At saka sa mga nagbabalik loob ng mga subscribers, ha. Manood kayo. Balita ko nagpunta na daw sa Cebu, napilitan. Nagpunta na daw sa Cebu yung pinakamagaling na presidente natin. Ang galing-galing mo talaga, BBM, ano? Mantakin mo, ha? Oh, alam mo kung anong dala-dala niya sa Cebu, di umano, ha? Ang dala-dala daw niya yung 20 pesos na kilo ng bigas. Walang niya, imbis na ipamigay ng libre, naningil pa. Hayop talaga. Ibang klase.
Ano yan? 20 pesos sa bigas, 15 pesos sa sardinas. Anong tingin nyo talaga sa Pilipinas? Ha? Anong tingin nyo talaga sa mga Pilipino? Mga buwisit talaga kayo. Diyos ko, grabe talaga tong administrasyon na to, no? Mga insensitive talaga. O, may totoo ba yun? Yung sinabi ni, ni Claire Castro? Na kung si si Garcia, si Wakwak. Kung si Garcia daw ang gobernador ng Cebu, hindi daw sana malakas yung lindol sa Cebu. Tangina niyo. Loka-loka talaga. Totoo yan. Oh, kasi may nakikita sa social media eh. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang sabihin yun. Oh, hindi talaga ako makapaniwala na kaya niyang sabihin yun. Ang alam ko, tanga siya, pero hindi ko in-expect na gano'n naman siya katanga. Bakit? Kontrolado ba ng gobernador yung lindol? Ano yan? Diyos? Talaga naman, ibang klase. Matindi talaga ang utak ng mga nasa administrasyon. Di mo alam kung anong bitamina nila nung bata eh. Parang ang bitamina yata nila nung mga bata sila pinagpakulo ang kuko ng kambing. Yung mga dyan, yung mga alagad ni mga alagad ni baliw. Ang dami ng baliw sa Pilipinas, no? Oo, Diyos ko po. Oo, wag na nga natin pag-usapan. Maghunos dili ka. Hindi, natatawa kasi ako. May mga post sa social media ngayon. May mga post sa social media na, Diyos ko po. Ako lang kaaway nila, pati SMNI dinadamay nila. Diyos ko naman. Nagbigay kasi tayo ng statement. Tayo ng lakas mo kasi mga Boss Dada eh. Nagbigay lang tayo ng isang post lang, nanggagalaiti na kayo. Kasi nga, yung sa awayan, di ba yung awayan, may sumisigaw kasi doon. Sumisigaw doon, ang sinisigaw niya. Turista lang kayo, lang. So minamaliit yung turista. Minamaliit yung turista, So sabi ko, ba't naman nang mamaliit ng turista to? Kala mo may ari na sanlibutan. Kaya nag-post ako, sabi ko, hoy, for your information, yung mga turista, pag nagpupunta sa ibang bansa, gumagasta. Kaya lang, medyo masakit lang talaga yung salitang ginamit ko kasi nagwawaldas. Sabi ko nga, nagpunta kami ng ibang bansa para gumasta ng pera, hindi para kumita ng pera. Ganun dapat yun for the lack of better term. Alam mo naman ako, kupal ako, so nilagay ko ron. Yung mga turista pag nagpunta yan sa ibang bansa, pag nagpunta kami sa ibang bansa, nagwawaldas kami ng pera. Ibig sabihin gumagasta kami, hindi kami nagkukudkud ng kubeta. Galit na sila, minamaliit daw natin yung mga nagkukudkud ng kubeta. Hoy, marami tayong mga kaibigan, mga OFW na nagkukudkud ng kubeta. Hindi naman sila kasing tanga nyo. Ang sinabi ko doon sa post na to, hoy, sa sumisigaw na turista lang kayo, ang yabang-yabang nyo eh. Kapag kayo ang nagmamaliit ng kapwa ninyo, tuwan-tuwa kayo. Pero kapag ginantihan kayo, putang ina, sasakit na mga tumbong nyo. Ang sasakit na mga almoranas nyo. Huwag ganon. Dapat, pag marunong kayong bumanat, marunong din kayo tumanggap. Masakit ang katotohanan, totoo. Hindi yan pang mamaliit sa mga kababayan natin na nagtatrabaho ng marangal. Bagkus. Paalala lang yan. Paalala lang yan na hindi kayo dapat nagsasalita na masakit sa kapwa nyo. Tinan nyo, nasaktan kayo. Hindi naman para sa inyo. Tsaka dapat proud kayo. Proud kayo kahit anong trabaho nyo sa abroad. Basta pinangbubuhay nyo yan sa pamilya nyo. Dapat proud kayo. So, no offense yan doon sa mga matitinong nagkukudkud ng kubeta. Yan ay para doon sa mga matataas ang ihi. Ganyan kasi mga Pilipino nakarating lang ng ibang bansa kung maliit na ng kapwa Pilipino. Akala mo kung sino eh. Di ba? Nakarating ng ibang bansa, akala mo nabili na nila yung nabili na nila yung mundo eh. So yung mga nasasaktan dyan, huwag kayong tatanga-tanga. Hindi yan para sa inyo.
Para yun dun sa sumisigaw na turista ka lang, turista ka lang, turista lang kayo, rumispeto kayo sa taga rito. Ang respeto, sabi nga nila, ang respeto, kung gusto mo ng respeto, dapat marunong ka rin rumispeto. O hindi ba? Dahil nag-aaway-away kayo tapos turista lang yung kaaway nyo, kapwa nyo Pilipino, mamaliitin nyo porkit taga dyan kayo. Di ba pwede yun? Pangit yun. Tatandaan nyo nun, pumunta rin ako sa Hague. Di ba pumunta rin ako sa Hague, tapos ang bait-bait ko naman doon, kaibigan ko naman lahat. Ba pag uwi ko ng Pilipinas, meron ng isang kung ano-anong pinagsasasabi sa akin. Mga backstabber kasi kayo may pumalag sa inyo. Yan ang problema. DDS ang kapwa DDS ang inaway nyo. Natural, papalag yan. DDS yan, matapang yan kita ninyo, pinalagang kayo noong mga taga Davao na pumunta dyan. Dapat nga, pagka turista, inaalagaan nyo Dapat nga kapag kabisita, inaalagaan nyo. Ang custom ng mga Pilipino, pag bisita, tinatanggap dahil ganyan dito sa Pilipinas. Ke anong lahi, ke turista, ke hindi. Tinatanggap ng maluwag yan. Hindi yung turista lang kayo, ano ngayon? Buti pa yung turista, gumagasta. Hindi kami nagpunta sa ibang bansa para pagkakitaan yung mga bansa na yan. Di ba? Masakit, di ba? Pagka kayo kapag kayo ang nagsasalita, ang lalakas ng loob, pero kapag bumalik yung sinasabi nyo sa mga mukha ninyo, sa sakit ng mga tumbong nyo, kayong ganyan, kayong balat sibuyas, bawal dito yung iyakin. Bawal sa kulto ni Boss Dada ang mga malalambot ang puso. Bawal ang iyakin. Tsaka ganyan talaga ako kapag nag-post ako, isang post lang, putang ina, sabog ang balon-balunan mo. Kay Bongbong nga, hindi ako nahihiya sa inyo pa. Araw-araw ko nga binuburaot si Bongbong Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Muli. Kung hindi ka kupal na OFW, kung hindi ka mapangmaliit na OFW, hindi ka dapat masaktan doon sa post na yan. Pero kung isa ka din doon sa mapangmaliit na OFW na na kasama ka sa kulto ng mga tae, niloka-loka, magsama-sama kayo. Hindi kayo dapat dito. Doon kayo sa tatanga-tangang mga vlogger. Yung sa mga wala kayong matututunan kundi puro chismis. Dito sa atin, di ba? Saya-saya nyo. Saya-saya nyo kaya dito. Diyos ko. Tinahabaan ko nga yung vlog ko para meron kayong meron kayong kasama habang nagkukudkod kayo ng mga kinukudkod nyo di ba? Kayo talaga Loko-loko ka talaga. Ayan, balikan na natin mga bossing at magandang umaga sa inyo, hapon, tanghali, gabi. Naku po, ito pag-usapan na natin yung balikan natin yung mga nangyaring issue sa ating bayan. Ito dito naman tayo ngayon sa pinsala ng lindol diyan sa Cebu, yun sa mga kababayan natin nasa ibang bansa na naghahanap ng balita patungkol sa mga kaganapan diyan sa Cebu, sa lindol. Ito, panoorin natin to. Bantayan, hindi madaanan ng mga kalsada nagkabitak-bitak. Labising napinsala ang isang lumang simbahan doon. At live mula sa Daan Bantayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kalala ang pinsala dyan? Bantayan, pinakanapuruan dito yung harapang bahagi ng simbahan. Halos nagkadurog-durog ang mga bato kung saan gawa ang mga pader nito. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng simbahan na hindi nasira sa lindol ang tabernakulo at ibang religious images ni Santa Rosa de Lima, Virgen del Carmen at Immaculate Conception. Nauna na nag-abiso ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, prioridad pa rin sa ngayon ang kaligtasan ng mga eksperto habang nire-restore o binubuo muli ang century-old church. Patuloy pa rin kasi ang mga nararanasang aftershocks dito sa lugar. Ang ilang kalsada nga rito, hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan dahil sa matinding pinsala. Yan ang problema nating malaki dito, mga bossing, dyan sa Cebu. Kasi Cebu is highly dense populated na probinsya. Ang daming mga kalsadang nasira, ang daming mga tulay na nasira. And as is itong Cebu, matraffic na rito. So paano kaya ang magiging sitwasyon ng transportasyon dito kung ganito ang mangyayari? Tsaka patay tayo diyan. Ito na.
hindi tayo prepared dito sa mga ganitong kalamidad. At least itong gobyerno natin is not prepared. So, syempre, gagastos na naman tayo dyan sa mga repairs na yan. And saan na naman kukunin yan? May pera ba tayong extra para diyan? Diyan mo makikita ang magaling na presidente. O kasi sa Japan, sabi ko nga sa inyo, di ba, kung nangyari to sa Japan, saglit lang yan. Bukas maayos na yan. Pero dito, nako po, nakapakadelikado. Unang-una sa lahat, ubos ang pera ng taong bayan, ubos ang pondo. O balitang-balita nga merong isang diyan sa may Cebu na Bisaya kasi yung salita kaya hindi ko syempre hindi natin naiintindihan fully, hindi natin siya naiintindihan 100%. Pero ito yung sinasabi niya nangayo kog food nga nakadisplay sa ilang food distribution van para sa akong kauban nga volunteer medical doctor ay naglipong-lipong. Wala pa'y pamahaw unya mauni ang nahitabo. Tapos yun daw sabi niya, "Ma'am, good day. Pwede ko mangayo sa inyo food? Pwede ko mangayo sa inyo food pack? Bisan usa lang. Kay kahuyapon akong kauban nga doktor kay gigutom, wala pa ka pamahaw." Sabi daw nung staff, "Doc, dili para ba mi mag-distribute ron kay wa pa ang presidente. Ay harar ni namo ipanghatag ining abot niya." So walk out na daw siya. Sabi no, bawal pa kasi wala pa yung presidente. 1 hour kapin ang nilabay ni abot ang president unya. So ano yun, 1 oras sinantay. Gisugdan dayon ang panghatag. Ayan, paghawa niya nagundang nasad ang pang-distribute sa food packs. Sabi niya, sana all aning staff sa DSWD for sure radiyay ni wamo gabai. Grabe so parang meron daw silang doon truck na may mga naka-display na pagkain. Nung humihingi na sila ng pagkain kasi mga doktor pa ito mga frontliner. Kasi wala pang pagkain kahapon pa. Humihingi ng pagkain, sabi mamaya na, wala pa presidente. Anak ng tinapay yan Anak ng tokwa talaga kayo, lahat na lang pinoto ops nyo Sana pag tumulong na, hindi yung hindi yung putya, hintayin mo muna mamatay sa gutom yung tao, antayin mo pa yung presidente dumating. Tangina kung si Pangulong Duterte yan, magagalit yan. Ba't hindi niyo pa binigay? Hindi naman yan para sa akin, para sa kanila yan. Di sana, kaya nga kayo nandirito na, di sana namigay na kayo ng pagkain para kayong mga baliw. Gusto kasi nila, yung kailangan meron pang red carpet. Kailangan punong-puno ng media. Anak ng tinapay itong administrasyon na to, wala talagang ginawang matino. Halos bumagsak at hindi napantay sa ibang bahagyang naturang daan. Tila hihiwalay na nga rin ito sa karugtong na tulay dahil sa malalaki at mahahabang bitak na resulta ng malakas na lindol. Tanging mga residente naglalakad at ilang motorsiklo naglakas ng loob ang ilang nakakadaan sa sirang kalsada. Nangangamba tuloy ang mga residente na baka hindi sila maabutan ng tulong dulot ng sirang kalsada. Narito ang pahayag ng isang residenteng nakausap namin. Wala pang narating na tulong sa amin, maski isa. Bakit? Hirap kasi madaanan yung 2 bridge nasira. Wala nang masasaing at wala nang ulam. Sabi dito dinudurog ang puso ko mga bossing na we have to endure this. Tapos makikita mo yung anak ng congressman, grabe gumastos. Makikita mo yung mga anak ng mga kontraktor, grabe ang sasarap ng pagkain. Makikita mo sa Malacanang, araw-araw daw may buffet dyan. Makikita mo sila kung kung mamuhay sila, napakarangya. Tapos yung nasa sakupan mo, ganito, walang makain. Ilang araw na yung lumipas, hindi pa rin nahahatiran ng tulong. Diyos ko po. Ito yung nakakadurog ang puso. Kasi may pera Pilipinas Maraming pera Pilipinas kung napupunta lang talaga yung pera ng Pilipinas doon sa mga
Pilipino na nangangailangan. Maganda naman sana eh. Kaya lang problema, inuuna kasi nila yung mga sarili nila. Boksa ngayon naglagay na ng harang na net dito sa paligid ng nagibang simbahan, parang off-limits muna sa mga tao itong mga tipak ng bato. Kaya tingnan natin yung isa pang nakakalunos-lunos itong video na to. Ayan natutulog sa plastic. Imaginein mo, kailangan mong umabot sa ganitong sitwasyon na walang maayos na mga relocation sites, walang maayos na disaster response, walang maayos na disaster preparedness. Natutulog yung mga tao sa plastic. Diyos ko po, panoorin nyo to para at least ma-feel nyo sa mga sarili ninyo kung gaano kayo kaswerte. Ayaw pa rin umuwi ng mga residente dahil sa banta ng aftershock. Sa isang bayan nga, may mga survivor na umakyat na ng bundok at ang ginagamit nilang silungan ay mga plastic bag. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Nagtitiis sa lamig ng gabi ang maraming residente sa San Remigio, Cebu habang nasa labas ng kanilang mga bahay. Ang iba, tuluyan ng lumikas muna mula sa kanilang tahanan. Sunod-sunod pa rin kasi ang mga aftershock mula nang tumama sa probinsyang magnitude 6.9 na lindol noong Martes. Takot po kami sa loob ng bahay namin kasi hanggang ngayon po naramdaman pa rin namin yung hagulog ng lindol po. First time po sobrang lakas. Kasi may mga anak po ako kasi mabagsakan kami ng kahoy. Sa drone video ng News 5, tila tent city na ang open grounds ng bayan matapos magtayo rito ng mga modular tent. Ang problema, nasa 50 peraso lamang ang meron ng LGU. Kulang na kulang para sa mahigit 200 pamilyang nagsilikas. Kaya ang iba, nagtsatsaga na lamang muna kahit sa mga trapal o inilatag na banig. Hindi nila alintana ang matinding init o banta ng ulan. Gamit naman ng mga sinulatang karton, sa kalsada na namamalimos ng tulong ang ilang residente sa mga diba? We have to, alam mo, ito yung nakakadurog talaga ng puso rito, na kailangan mong mamalimos para lang makakain kayo. Samantalang alam mo naman na napakarami ng pera ng nasa gobyerno. Kaya, Zaldi ko, kung saan ka man nandoon, hudas ka. Tsaka ikaw, Martin Romualdez, buwisit ka. Tingnan mo to mga to. Tangin na yan yung mga ninakawan ninyo. Mabilis sanang mag-mobilize kung napakadami nating pondo. Kaya lang, inuna nyo yung mga sarili nyo eh. Mga hayop kayo talaga eh. Di ba? Ayan namamalimos yung mga bata. Walang makain. Hanggang ngayon, wala pang tulong. Tapos kayo, putsang inang yan. Ang sasarap ng mga buhay ninyo habang yung mga anak ninyo tulog na tulog sa mga air condition na mga kutsyon at mga napakalalaking mga mansyon nyo. Itong mga dapat na pinagsisilbihan nyo na mamalimos Marang motorista. Hiling nila pagkain at tubig. Wala pa rin kasing kuryente at tubig sa bayan, lalo't marami sa mga pump ay dependent o nakaasa lamang sa power supply. Samantala, sunod-sunod pa rin ang dating ng mga sugatang residente. Marami ang may sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos mabagsakan ng mga bahagi ng kanilang bahay. May nabubog sa paa at meron din kinailangan ng alalayan gamit ang wheelchair. Sa kalapit na bayan ng Medellin, mga malalaking plastic bag ang nagsisilbing tent ng mga residenteng umakyat ng bundok matapos ang lindol. Sa loob ng plastic na nga rin sila natutulog. Umuulan kasi at wala pa silang masilungan. Grabe sana napapanood to ni Zaldi ko tsaka ng mga congressman, pati ni Romualdez. Ito ang buhay ng mga taong ninakawan ninyo ng pera. Habang kayo ang sasarap ng mga higanin nyo sa mga malalambot nyong kama, ito ang inaabot ng mga kababayan natin na dapat pinagsisilbihan natin. Nagbabalita mula sa frontline. Sobrang nakakalungkot mga bossing. Nako po. Ay nako, Diyos ko, smile na lang tayo. Ay ko nga, tayo na mag-adjust. Dahil itong ating gobyerno mukhang walang aasahan hanggang sa matapos ang kanilang termino. So adjust na lang tayo, Tayo nang gumawa ng paraan para sa mga sarili natin para di naman nakakahiya sa kanila. Masyado naman nakakahiya pagtatrabahuhin pa natin sila, di ba? Man tayo. Tapos ayaw ko na. Sa totoo lang ayaw kong magbalita tungkol dun sa lindol. Although alam ko naman kasi nakikita nyo naman sa balita
yung mga nangyayari, and yung mga taga Cebu naman nakikita. Kaya lang sabi ko kailangan kong ipakita para at least maintindihan ng taong bayan, kasi ako gusto ko kada vlog may paintindi ko sa inyo na sa tuwing naghihirap kayo, yung mga inihahalal nyo sa gobyerno, ang sasarap ng mga buhay nila. Ninanakawan nila kayo. Napakapalad natin na hindi nangyari sa atin to. Magdasal tayo para sa kaluluwa ng mga nabiktima nitong lindol na ito. And sana lang hindi na muna maulit ito ngayon, kasi kawawa alam mo yun, yung mga ordinaryong tao ang na binabawian ng buhay, samantalang yung mga magnanakaw sa sarap ng buhay. Diyos ko. So dito tayo kay kay Mayor Benjamin Magalong na pumalag sa mga pahayag ng palasyo, dahil ito si Claire Castro, dami-daming pinagsasasabi kay Magalong. Oo, kasi ito daw si Magalong, ayaw daw siyang pag-imbestigahin ng Malacanang. Bakit? Akala ko ba yung ICI, yung Independent Commission na yan for investigation ng corruption, akala ko ba may gusto kayong marisolba? Bakit kinuha niyo si Magalong tapos ayaw niyo siya mag-imbestiga? Siya ang nakakaalam, siya ang mayroong expose ng lahat ng mga pagnanakaw na sa Pilipinas. Bakit ayaw niyo siyang mag-imbestiga? Ay nako. Ito nga si Lacson siya yung nag-privilege speech tungkol doon sa mga maanumalyang proyekto raw, pero hanggang ngayon wala pa naman siyang pinapangalanan ng mga congressman. Sabi niya 60 plus na congressman daw yan, hanggang ngayon wala pa naman siyang pinapangalanan. So far puro senador. Hindi natin alam kung talagang itong mga nasa nag-iimbestiga na to, gusto ba talaga nilang solusyonan yung problema o pinapahaba lang nila? Pakinggan natin, sasabihin dito ni Magalong. Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga pahayag ng palasyo bago siya magbitiw sa pwesto bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, ano ba tinutukoy ni Mayor Magalong na pahayag ng palasyo at ano ang kanyang hinanakit dito? Chigi, kung matatandaan, ilang oras bago magpitiw sa pwesto si Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure noong September 26, nagkaroon ng press conference si Palace Press Officer Claire Castro, at dito sinabi ni Castro na hindi sakop ng tungkulin ni Magalong bilang Special Advisor na mag-imbestiga. Nabanggit din doon ang posibleng conflict of interest umano ni Magalong bilang Mayor ng Baguio at advisor ng ICI. Naungkat pa sa naturang press con, Gigi, yung tennis court project sa Baguio na ang kontraktor ay ang mga Diskaya. Bagamat hindi direktang pinangalanan ni Magalong si Yusek Clara Castro, sinagot naman ng alkalde ang ilang puntong... Alam mo, napakagago kasi ni Castro, no? Basta may Diskaya, halimbawa may proyekto yung Diskaya, ano na, kung nasaan yung lugar, kinukonekta na nila. Samantalang ang koneksyon ng Diskaya sa kanila, unang-una sa lahat, sumumpa doon sa partido ni Bongbong. Pinatakbo ni Bongbong na mayor sa Pasig kalaban ni Vico Soto. Tapos di umano, sila yung pinakamaraming nakuhang proyekto sa Ilocos Norte. Bakit hindi yun ang tinitingnan ni Claire Castro? Tsaka bakit nila inaaway si Magalong? Ba't inaaway nila si Magalong? Si Magalong kinuha nilang advisor. Hindi ko maintindihan talaga to si Claire Castro kung anong utak meron to. Siguro talaga to pinaglihi sa tae talaga to si Castro. Binato laban sa kanya sa press conference ng Malacanang. Tinawag ni Magalong na below the belt ang tila pagpapalabas na maanumalya ang tennis court project. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mayor Magalong. Bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. I think below the belt yun. It has nothing to do with the... Kaya mararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung paggandak doon na yan. Sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng press con na yun. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. At Merimon, ano bang paliwanag ni Mayor Magalong tungkol sa proyektong ito ng mga Diskaya sa kanyang lungsod?
Gigi, giniit ni Magalong na hindi pa tuluyan tapos at bayad ang kinikwestyong tennis court project ng St. Gerard Construction sa Baguio City. Nagbabayad pa daw ng danyos ang kumpanya ng mga diskaya hanggat hindi natatapos ang proyekto. Tapos 2022, taong 2022 pa raw dumaan sa competitive bidding ang naturang proyekto. Gigi. At may nabanggit bang dagdag na paliwanag si Mayor Magalong kaugnay sa kanyang pagbibitiw sa komisyon? Gigi, sabi ni Mayor Magalong, wala naman daw pressure sa loob ng komisyon noong bahagi pa siya nito. Pero nagtataka nga raw siya bakit bigla ang mayroong pagbabago sa ihip ng hangin at biglang hindi na raw siya pinag-iimbestiga. At gayon pa man, naniniwala pa rin naman daw si Magalong na mapagkakatiwalaan pa rin ang ICI. Pero nang tanungin kung may nadiskubre ba siya sa komisyon na posible naging mitsa sa kanyang pagbibitiw, tila naging makahulugan ang kanyang sagot. Pakinggan natin. I have my suspicion. Opo. Pero I won't share it with you. I'm sorry. Pero sir, you will share it with the appropriate body when the time comes. Nako, may nadiskubre si Magalong. Kaya tinanggal siya, sabi ko na sa inyo. Yung mga proyekto na hindi pinarioritize o tapos biglang popondohan. O lahat ng mga yan kasi, ang nag-a-approve niyan, presidente. Oo, presidente ang nag-a-approve niyan. So, papaanong itong ating presidente ay hindi involved diyan? Kaya nga yung itong sinabi na to ni Claire Castro, pakinggan natin. Ang dami ho na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Yan na, blameless. Blameless in all of this. Opo. Oh. Ang sagot kagad, opo. So, walang kinalaman ng presidente dito. Siya presidente ng Pilipinas. Yung budget, siya ang pumirma. Yung Speaker of the House, pinsan niya. Tapos yung majority floor leader, anak niya. Tapos wala siyang kinalaman. Naniniwala kayo? Ito lang naman kasi yan accountability. At saka command and responsibility. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, anything that happens under your administration, whether meron kang first-hand na information, experience, o wala, basta may nangyari, mabuti o maganda, sa'yo yan. Hindi pa pwedeng yung magaganda lang ang sa'yo. Yung mga pangit na mangyayari during your administration, kailangan you own it. Nangyari sa administrasyon mo, katulad ni Pangulong Duterte, di ba? Nakakulong si Pangulong Duterte ngayon. Bakit? Kasi sabi niya, I will take full responsibility of what happened during my administration. Kung may mga pulis na lumabag sa kanilang tungkulin at may nagawa silang mga hindi maganda, I take full responsibility. Yung mga collateral damage ng war on drugs, I take full responsibility. Lahat ng nangyari sa Pilipinas during my term, I take full responsibility. Ganon ang isang magaling na leader, hindi umiiwas. Hindi yung pag maganda lang sa'yo, pag maganda lang tanggap ka ng tanggap, ako ka ng ako. Pero kapag pangit na, iniiwasan mo na, hindi dapat ganon. Ganyan kasi pamilya ng mga Marcos ang inaangkin lang nila yung mga magagandang nagawa ng tatay nila. Yung mga 13-month, yung mga expressway, yung PICC, yung ganito, yung ganyan. Yung mga ganon, talagang tuwan-tuwa sila. Ikaw ba naman, 25 years ka maging presidente, alam nga naman. Pero yung mga nangyaring hindi maganda, yung peace and order, yung komunismo, yung martial law, mga namatay ng martial law, mga pinagkikidnap, pinatay ng mga sundalo at pulis ng mga umabuso rin sa kapangyarihan dahil dun sa kanyang utos, hindi na nila tinatanggap. As in, sila doon, ayaw nilang i-acknowledge. Pero yung mga magaganda, may mga magaganda rin naman, pag gayon, tuwan-tuwa sila. Pasalamat kay BBM dahil wala kayong, kay Marcos Sr., wala kayong 13-month kundi dahil sa kanya. Alam mo yun, yung mabuti lang ang binibigay, ang inaano nila sa atin, ang tinatanggap nila. Pero yung mga pangit, wala na, hindi na nila ginawa. Kay Pangulong Duterte, hindi, maganda o pangit,
paninindigan ko yan. Ako presidente, akin yan. Pag tinanong mo siya, marami kang nagawa. Ewan ko. I tried my best. I want to go out as a president who tried his best. O kung nakikita mo na may nagawa ako, then you deserve it. Kung wala, I'm sorry. Ganun si Pangulong Duterte. And dahil nga dun sa kanyang pagtitake ng full responsibility, nasa siya ngayon? Ando doon siya sa ICC. Hindi ba nakakulong siya? Although wala siyang kaso dito, pero nandoon siya sa ICC dahil he took the responsibility. Ganyan magaling na leader, tapos ito yung leader natin. Marcos na Marcos talaga eh. Wala daw siyang pananagutan. Dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa. Ayun na nga. Kaya nga siya nagpaimbestiga kasi nga alam niya na may mali siyang ginawa. At the fact na ikaw yung may maling ginawa at ikaw yung nagpapaimbestiga, conflict of interest yan. Di ba? Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, yung unang-unang binuwag ng Pangulong Marcos, yung PACC, ni Greco Bellica na nagdidemanda sa mga taga-gobyerno ng mga kawatan. Yun ang unang-una niyang tinanggal. Hindi ba? Winawasak lahat ng mga luxury items na nakukuha sa Bureau of Customs, yung nasisiz natin na hindi tugma, yung halaga ng kanilang binabayarang buwis doon sa totoong halaga ng buwis na dapat binabayaran nila. Ginagawa ni Pangulong Duterte noon, winawarak yun. Meron pang picture eh. Si Greco Bellica na minamaso niya yung isang sports car. Anong ginawa ng administrasyon? Sabi nila, hindi na natin gagawin yan, hindi na natin sisirain kasi sayang ibibenta natin. Taki mo si Pangulong Duterte, kailangan niya ng pera nun dahil kailangan ng mga COVID facility, kailangan ng bakuna. Pero hindi siya nagpasilaw sa pera na pwedeng ipasok ng mga sasakyan na yun. Winasak niya yun para magtanda yung mga smuggler sa Pilipinas. Ginawa na ba ni Bongbong yun? Di ba yun ang unang-una niyang mga pinagtatatanggal dyan sa mga dating ginagawa ni Pangulong Duterte? Natural, kung ikaw yung may kasalanan, bumuo ka ng independent na grupo, ikaw ang namimili ng tao, do you expect them to investigate you? Siyempre hindi, di ba? Pinagsasabi nito na naman ni Claire. Maliban lamang, sinasabi nga natin kung merong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. Sira na ang pangalan niya eh. Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay. Anong gagawin nung anak? Di magnanakaw din. But how do you respond to statements that if only by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na nai-implicate. Should he take responsibility for all of this? Take responsibility. Hindi nga eh. Irresponsable nga yan eh. Unang-una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito. Inaral po yan economic team. Oo nga, may mga navito. Magkano yung navito? Nag-veto lang siya for the sense na kasi nga sinisita na kayo eh. Bakit mas malaki ang budget ng DPWH kaysa sa education? Mantakin mo, pinipirmahan niya yung budget na mas malaki ang allocation ng DPWH samantalang nasa batas na dapat pinakamalaking allocation sa budget ang education. So ibig sabihin, tanga talaga si Bongbong. Ibig sabihin, wala talagang utak o talagang magnanakaw sila. Bakit mo palolobohin yung budget ng DPWH nang wala namang nagagawa talaga yung DPWH for 3 effing years? Wala po tayong bagong tulay. Wala namang mga bagong hindi naman tinuloy yung build program. Pinatigil nga lahat ng mga proyekto sa Mindanao. So bakit pinalobo niyo yung pinalobo nila Bongbong Marcos yung budget ng DPWH? Kasi nga nagmamadali kayong mamadali kayo ubusin lahat ng pera ng bayan. Walang hiya kayo talaga. At nandoon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be. So ang may kasalanan yung mga cabinet secretaries niya. So ganyan kabobo na presidente si Bongbong. Kasi hindi ka naman naging presidente para iasa mo lahat ng trabaho doon sa mga tao sa paligid mo. Yan yung sinasabi nila na si Pangulong Duterte
ito ang pagkakaiba ni Pangulong Duterte at ni BBM. Kasi si Pangulong Duterte, mga bossing, humihingi siya ng report sa mga tao niya. Tapos, he make sure na i-check niya yun isa-isa. Personal niyang chine-check yung mga yun. Ito si Bongbong, kung dito sinasabi dito ni Claire Castro na si Bongbong daw may mga cabinet secretary at nakikinig siya sa mga cabinet secretary niya. At kung ano yung sinasabi ng mga cabinet secretary niya, pinaniniwalaan na lang niya. So, ibig sabihin, tamad talaga. Hindi ba? Tamad. Supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan. Sa paniniwalang yan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. Yun, so galing sa cabinet secretary, may tapos sa project, tas walang project, tinanggal ba niya yung cabinet secretary? Hindi. Nag-resign lang yun, nito na lang. Hindi niya tinanggal yun. O dahil sinabi, anong ginawa niya? So pag may sinabi sa kanya, okay na siya. So pag sinabi sa kanya na, BBM, ang Pilipinas, okay na okay, walang problema, maniniwala na siya. Sa laki ng intelligence funds ng gobyerno ni Bongbong, opisina ni Bongbong, wala man lang ni isa sa intel officials niya na nagsasabing, Sir, wait lang. Putangin na, puro magnanakaw yung mga nilagay mo sa gobyerno. Wala man lang ganon. And after that, nung nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nire-report sa kanya. Nung mukhang hindi nagkatotoo at tugma, nung nakita niya na putya yan, ibinisto na siya ng langit. Ipinakita na ng langit na OMG. Binaha tayo. OMG, walang mga bakal. Nagiba yung tulay. Putya, kawayan yung nakalagay. Alam niya na, nako po, putya, madadali tayo nito. Kaya nagpasimula siya ng investigasyon. Hindi ba? Dahil nabisto na siya ng taong bayan. Walang hiya kayo talaga. Ito, napakaganda ng napakaganda nitong interview na to ni Mayor Magalong. Diyan sa Senado to Talagang dito dinali niya rito sila Zaldico, dinali niya rito yung mga yung mga kawatan sa gobyerno. Ito, pakinggan natin yung kanyang full statement. Below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players dyan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter pa, sirain pa kami. So, it's a very weak alibi. Pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference, without even consulting me, calling for me. And it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly,
binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor. And Kaya talaga to si Claire Castro, fake news talaga. Propagandista na ang putang ina, no? Siya, sabi nga, si Magalong siya mismo nagsasabi, puta ina yun ang designation ko eh. Yun ang trabaho ko, to investigate eh. Anong i-advise ko sa kanila? I'm there to investigate. At gusto ko mag-imbestiga. Yun nga yung panalangin niya kay Bongbong. Bongbong, bigyan mo ako ng kapangyarihan mag-imbestiga. Huhubaran ko lahat ng ito. Tapos biglang pumopropaganda na si Claire Castro nung una, sabi investigador, biglang nagsasabi na consultant lang. Investigator. Sir, there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I have the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako, being the mayor, and at the same time, being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun. Na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Malupit yun, ha? Talagang nilaglag niya dun si, nilaglag niya dun si Aling Claire, ha?
Hindi lang si Aling Claire ang binanatan niya. Oo, pati si Zaldico, binanatan niya ng maigi rito. Panoorin. Patindi ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa nagbitiw na si Congressman Zaldico. Bukod dyan, nagpaliwanag din si Magalong kung bakit siya umalis sa Independent Commission for Infrastructure. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawid. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang humarap siya sa Senado. Agad niyang binira ang nagbitiw na kongresistang si Zaldico na nasasangkot sa anomalya sa mga flood control project. Ang mukha nito ni Zaldico, sarap sampalin, no? Sarap tapak-tapakan ng hayop na tao na to, no? Tanginan to, napakayabang nito nung binabati ko si Inday Sara. Ngayon, walang hiyan to, no? Hindi raw sapat ang pagre-resign na pinalalabas pa ng mga kaalyado ni Ko na para bang sakripisyo sa bayan ang pagbibitiw nito. My God! Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part and it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, hypocrisy, at nakakainsulto sa mentalidad natin Pilipino. Dapat aniyang magpaliwanag si Ko, pero hindi lang si Ko ang binanata ng alkalde. Pinatamaan din niya ang banat sa kanya ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro. Ayun. Oh. Tama nga naman. Tama naman siya dun. Imaginein mo, magnanakaw ka, tapos gusto ka pang gawing bayani. Ganon din si Romualdez. Hindi naman gagalaw si Zaldico nang wala siyang amo. Hindi ba pinakita ko nga sa inyo yung statement ni Zaldico? I categorically deny these baseless accusations. I did not mastermind. Hindi daw siya ang mastermind ng sindikato ng Coratong Baliling noong 2025 GAA. Oo, sabi nga niya dito, signed into law by the President, His Excellency. So hindi daw siya ang mastermind. Kung kasapakat siya, pero hindi siya mastermind. I did not mastermind, tolerate, or allow. So dito pa lang malalaman mo na kagad na talagang may kinalaman to. And inaamin niya na hindi siya ang mastermind. So merong mastermind. Sino yun? Tatlo lang naman yung mas matataas sa kanya. O dalawa lang pala yung mas mataas sa kanya. Actually, tatlo. Pero si VP Sara, which is Vice President, hindi naman kasama doon. Speaker of the House, saka Presidente na so doon pa lang, mga bossing, alam mo na itong tao na to, kawatan talaga. Pero itong nakakainis. Ito ang nakakainis, mga bossing, ha. Sinasabi pa nila, gusto pa nilang patayuan yata ng rebulto ito. Tapos pati si Romualdez, parang gusto sabihin ng mga congressman na pinakamagaling siya na speaker. Paano? Pinayaman kayo lahat. Talagang siya pinakamagaling na speaker. So kapal-kapal ng mukha natin, ganito na inaabot ng mga kababayan natin. Halos wala nang makain sa tuwing may dilubyong nangyayari sa Pilipinas. Tapos sasabihin mo na sakripisyo ka. Sasabihin mo na isinakripisyo mo para lang sa ganito, sa ganyan, ulul. Demonyo. Ganyan ang mga demonyo at mga satanas. Ganyan ganyan nila kung paano ipagtanggol ang mga sarili nila. Ito pa isang demonyo. Tingnan nyo. Ito. Nahuli siya May picture siya kasama yung mga diskaya. Sabi ko nga sa inyo, si Magalong meron lang project sa kanyang probinsya na dispalinghado. Pucha, sinisira na yung reputasyon niya. Ito si Ping Lacson, may picture pa May picture siya, tapos siya ang nag-iimbestiga. Si Pangulong Duterte, ganun din. May picture kasama yung ganito, kasama yung ganyan. Pucha na, drug lord daw yung kasama sa picture. Anong nangyari? Si Alice Go, may picture kasama si Pangulong Duterte. Sangkot na daw si Pangulong Duterte sa Pogo. Di ba? Tapos eto, kita nyo. Inaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang lumitaw na litrato niya kasama ang mag-asawang Diskaya.
Pinost ni Congressman Kiko Barzaga ang larawan at nanawagan ng investigasyon. Ano? O, kita mo, nakaganon pa, naka-heart pa si Madam. O. Recent ito eh. O, di ba? Yan, mga itsura nila yan eh. O. Paliwanag ni Lacson, kuha ito bago ang midterm elections noong Mayo. Dinala raw ng campaign supporter na si Fred Villaroman ang mga diskaya sa kanyang opisina para imbitahan ang senador sa campaign rally sa Davao. Ha? Iimbitahan sa campaign rally sa Davao? Tumatakbo ito si Diskaya sa Pasig. Di ba? Tumatakbo yan yung babae. Tumatakbo yung babae, mayor ng Pasig. Bakit kayo iimbitahin sa Davao? Anak ng tinapay kaping. Oh. Huling-huli kayo sa akto, ha? Ang anak ng mga diskaya na si Pacifico ay nominee ng Pinoy Ako Party List. Tinanggihan daw nila... Pinoy Ako Party List. Tapos ang lumapit yung nanay, isasama ka sa Davao. Inang buhay ito. So, ng imbitasyon bilang paggalang kay Senate President Tito Soto. Git ni Lacson, walang campaign donation sa kanya ang mga diskaya. Ano yun? Hindi daw siya pumayag bilang paggalang kay Tito Soto. Bakit? Anong problema ni Tito Soto kung halimbawa sumama ka sa kanila, mangampanya ka sa Davao? Ang gulo nung paliwanag niya, sa totoo lang. Unang-una, dinala si mga diskaya doon para imbitahin siya sa Davao, samantalang itong diskaya sa Pasig tumatakbo. Okay lang sana. Iniimbitahan kita, sir, sa meeting di abansi ko sa sa Pasig. Kasi tumatakbo akong mayor doon eh. Pero sa Davao, ano yung tumatakbo ba ng mayor ng Davao ito si ating babaeng diskaya? Wala na to, huling-huli na sa akto to si Pinky. Kaya ngayon ang ingay-ingay nito ni Pinky, lahat inaaway eh. Lahat ng mga lahat ng mga ngayon na bumabatikos, pati si yung batang si Kiko Barzaga, inaaway niya na eh. Eto, pakinggan natin. Ito maganda rin to itong issue na to bago tayo magtapos. Kasi si Vice President Inday Sara, gusto ng mga tarantadong congressman. Humarap siya ngayong araw na ito sa pagdinig ng kanyang budget. Inapprove na nga yan sa inapprove na yan doon sa deliberation. Inapprove din doon sa Senado. Tapos gusto pagpaliwanagin pa rito, grabe naman yan. At saka isa pa, bakit ba hindi nakarating si Inday Sara dyan? Kasi tumutulong si Inday Sara. Hindi siya katulad ni Bongbong Marcos na mas importante pa yung mga pasumpain, yung mga militar kesa pumunta ng Cebu para bisitahin yung mga nalindol doon. Si Inday Sara na unang nagpunta ng Cebu para tumulong na sa mga nasalanta dahil unang-una sa lahat ang Cebu ay sister city ng Davao. So kailangan talaga mabilis. Kahit naman nung Yolanda pinakamabilis na nakarating doon yung mga tiga Davao, sila yung mga unang nagre-recover ng mga bangkay. So ganun na naman sila dito. Ito mga congressman, para lang yung agenda nila, maisulong nila. Ang gusto nila, umatin si Inday dito. Hindi, mas importante yung pagpunta ni Inday doon sa Cebu. Kung gusto nyo i-zero budget niya, i-zero nyo na. Tanginan nyo. Magkano lang yung budget ni Inday, magkano ninakaw ni Romualdez at ni Zaldico. Dapat ang zero yung mga budget ng party list. Sige, pakinggan natin itong itong mga kondisyon ni Inday Sara, bakit ayaw niyang umattend sa budget hearing. The Office of the Vice President. Thank you. Mr. Speaker, I withdraw the motion, Mr. Speaker. Motion withdrawn. Majority Leader. And recognize the sponsor, Congressman Representative Jose Alvarez, for the sponsorship speech. Honorable Jose Alvarez is now recognized. Good afternoon, everyone. Afternoon, Mr. Speaker. We are in receipt of a letter from the Office of the Vice President, dated September 25,
address to our chair on the appropriations, which I read. Dear Honorable Swansing, we refer to the office of the Vice President, plenary. Ayan. So, nagpadala siya ng mga a-attend. Oo. Sabi ni Inday kasi, hindi ako a-attend dyan hanggat hindi nyo tinatanggal sa lookout order yung mga taga-OVP. Tanggalin nyo sa lookout order yung mga taga-OVP. A-attend ako dyan. Meron pa siyang ibang demand. Budget deliberations scheduled on September 30, 2025 at 10 a.m. The following OVP officials will attend the plenary budget deliberation, namely Lemuel G. Ortonio, OIC Chief of Staff / Assistant Secretary. Second, Attorney Rosalyn B. Sanchez. Ito yung kanyang mga gustong terms. Oo. The House of Representatives demand the attendance of President Marcos. Oo nga naman. For the 27.3 billion pesos budget deliberation of the Office of the President. Wag lang ako. Imbitahin niyo rin si Pangulong Marcos kasi in-accord na nga ako ng parliamentary courtesy. Tapos, ganun din naman si Bongbong Marcos. Pumayag naman kayo dyan sa Kongreso na mga staff lang ni Bongbong Marcos yung mag-deliberate dyan sa plenaryo ng budget. Di ba? Pumayag kayo. So, bakit ako hindi? 27.3 billion yan. Ako nga sa akin, wala nga 1 billion eh. 900 million nga lang eh. Wala pang 1 billion. Ito 27.3 billion. Hindi ba dapat yung mismong presidente yung nagpapaliwanag saan niya dadalhin yan? Kasi kung kailangan ako mismo magpunta dyan, imbitahin nyo rin yung presidente. Sabi niya rin, alternatively, I will attend the Committee on Good Government and Public Accountability. Will produce before the plenary schedule a Department of Justice, DOJ incumbent confirming that the Immigration Lookout Bulletin Order of the following OVP personnel has been lifted. So kailangan tanggalin niya muna yung nitong mga to, yung mga tawag dyan, mga tao na to sa lookout order. Tanginan nyo, si Zaldico nakalabas ng Pilipinas eh. Si Romualdez, plano na rin yata tumakas eh. Tapos itong mga taga-OVP, binabantayan nyo pa rin, mga walang hiya kayo, wala naman silang problema. Budget for 902.895 million pesos has been deferred due to the committee's insistence that I attend the plenary deliberations. I am prepared to attend. However, I am seeking the following. House of Representatives demand the attendance of President Marcos for the 27.3 billion pesos budget deliberation of the Office of the President. Number 2, alternatively, I will attend if the Committee on Good Government and Public Accountability will produce before the plenary schedule a Department of Justice DOJ document confirming that the Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO for the following OVP personnel have been lifted. Two conditions, Mr. Speaker. For the following personnel, Attorney Zulaika T. Lopez, Fajarda, how you wish to proceed. Thank you for the attention on this matter. Very truly yours. Signed, Sara Zimmerman Duterte, Vice President. Naulul sila dyan. Galit na galit yung mga makakaliwa na kesyo binabastos daw ni Inday yung Congress. Dapat lang bastusin yung Congress. Putang ina eh. Silang pasimuno ng pagnanakaw. Gusto mo irespeto yan? Tama lang naman yan. Kung gusto nyo akong papuntahin dyan, dapat papuntahin nyo rin yung presidente. Kaya nga nung pinatawag kami dyan sa Quadcom, sa Tricom, sabi namin, ba't kami lang? Kami lang nandirito, hindi kasama dito yung mga yung mga vlogger ni Bongbong na tumatanggap ng pera ng galing sa kaban ng bayan. Hindi ba?
O kaya sabi ko nga talagang sutil din to si Inday Sara And gusto lang magpakita ng Kongreso ng muscle, pero wala na kayong muscle Wala na kayong lakas. Dati lalakas ng loob ninyong sa pa lang doon pa lang sa ang tawag diyan sa session doon pa lang kinatay nyo na si Inday Sara doon Pero wala, 'di ba? Napunta sa wala. Dumiretso ng Senado. Yung Senado nga, nag-pledge pa sila Hindi, dapat dagdagan. Meron kayong kinaltas na 37 million. Sabi ni Tulfo, dapat, anong apektado nitong kinaltas yung 37 million? Mas maganda pag-uralan kung dapat bang ibalik yung 37 million. Si Win Gatchalian na humarang din sa budget niya noong nakaraang taon. Sabi, okay naman daw. Tapos si Jinggoy, sabi pa nga ni Jinggoy, total naman. Marami naman daw tayong insertions o lahat ng budget natin, ibigay na natin kay Inday Sara. Total, nakakatulong naman. Bakit nyo ini-scrutinize yung budget ni Inday? Tapos tinan mo ang gusto ni Canto Tino, ang gusto ni Tino, yung party list representative ng mga makakaliwang abno, ang gusto niya, 100 plus million lang ang ibigay, pangpasweldo lang sa mga tao. Gago. Di tinanggalan mo ng serbisyo yung Office of the Vice President. Akala ko ba makatao kayo? Akala ko ba makabayan kayo? Bakit tinatanggalan nyo ng kapangyarihan yung isang ahensya na tumulong sa bayan? Dito mo talaga makikita na itong mga makakaliwa. Destabilizer yan destabilizer. Imbis na makatulong. Halimbawa, kung merong 10 opisina na tutulong sa Pilipinas, babawasan mo ng isa? Dapat nga dinadagdagan nyo pa yung kapasidad ng bawat opisina para makatulong sa mga mahihirap at mga masa maralit ang Pilipino Taki mo tatanggalin mo yung capacity ni Inday Sara para tumulong sa kapwa niya Pilipino. Akala ko ba mahal mo ba yung Pilipinas? Tinyo. Tanginan nyo kayo kayo nila Leila de Lima, mga buang kayo mga hayop. Anyways, ayan po ang ating balita ngayong araw na ito at magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na vlog. Marami pa po tayong mga pag-uusapan, issues na talagang napapanahon. Panatilihin po kayong naka-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating mga kabalbalan dito sa YouTube. Mabuhay po kayo, magandang araw po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
sa